Raise your Bible. Bibles. Amen. Notebook. So, ang akong anak ko man siguro yung notebook niya akong anak ko. So, dapat na ay notebook. Amen? Para makasuwat ka mo. No? So, di mo maluoy sa inyong pastor. Sige lang ingog. Raise your notebook. Pagpalit naman yung tawag notebook. Amen? No? Anya, ballpen. Para every time nga magwali ko din inyong masulat, inyong madumduman. Okay? So, now this afternoon, magwali ko about pag-increase sa atong faith promise offerings. Why I need to increase my faith promise offering. Nga naman nga, i-increase na to ang atong faith promise offering. Maigsoon ko sa Ginoo, number 1, the time is at hand. Ang panahon nga mubalik ang Ginoo, hapit na. And we believe that in every side of the world, there is rumor of wars. Murag tanaw na to, kuyaw gyud na kaayo. Mga igsoon ko sa Ginoo, hapit na gyud mubalik ang Ginoo. All the signs. No, ato na makita ang pagbalik sa Ginoo. Ang pagbalik na lang sa Ginoo ang atong gipaabot. Og nagkaduol na sadta every day ang atong panahon. Well, my wife and I sometimes mag-istorya mi. O niya, kitagod, pagkatiguang ta, magkadagang sakit. No? So, hapit na yun ta kuwaon sa Ginoo. Gamay na lang yung kulang ang atong kinabuhi. Di ta kabalo, kanusa. But I'm sure time will come na mubalik ang Ginoo. In Mark chapter 1, verse 15, and saying the time is fulfilled, Mark 1:15, then saying the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Isultihan ang mga tao nga wa pa maluwas, pag hinulsol ka mo, og mutuo mo sa maayong balita, no? Kay hapit na gyud mo balik ang Ginoo. Hapit na mo abot nga maundang na ang pagwali sa maayong balita. Di na taka share sa gospel. And then kung wala na, kung wala pa ka maluwas, hinulsuli ang imong mga sala o tuhui ang maayong balita nga si Kristo namatay tungod sa imong mga sala o dawata siya nga imong manluluwas. In John chapter 9 verse 4, I must work the works of Him that sent me while it is day. Ato ning trabahon mintras adlaw pa. Mintras makatrabaho pa ta. Mintras buhi pa ta. Amen? While it is day, the night cometh when no man can work. The night cometh, no man can work. Ang atong panahon sa pagwalit sa mayong balita, mubo ra gyud kayo. Every time I stand in this pulpit, I imagine myself that this is the last time I'm going to preach. Wata masayo doy. Wata kabalo. Ato na ba ning last nga pagkita? Sa una bitaw, ako mo doon naman, si Ma'am Dailin, dito to dapit maglingkod, diri. No, di ana dapita, no? Si Manong Remy, dito dapit sa likod. Ato to Manong Remy maglingkod? Wala na, naguna na nato sa langit. Kinsa pagigikuha na sa Ginoo, wata masayon. Si Pastor Willie, kailan mong Pastor Willie? Gikuha na sa Ginoo kagabi. Si Pastor Mantos, gikuha na sa Ginoo. So atong buhaton ang buluhaton sa Ginoo, mintras makatrabaho pa ta, kay wata masayod, aharatataman. Now, and I believe, doon ay mga Kristohanon, ngayon nagkuha sila sa Ginoo. Kung pwede pa lang, mingon sila, Lord, ibalik sa may kadyot. Kay mga lagad sa mini mo, ulahin ng tanan, kay mo muhatag pagkugdugang. No, you cannot do that. Your time, humana. Ang atong panahon sa pagwalit sa mayong balita, mubo lang ni kayo. Ang atong kinabuhi, mubo lang yun ni kayo. Murag aso, Anton, mawala dayon. After our death, we lose control of our money. Human sa atong kamatayon, kanang imong kwarta, dili na imo. Sa dihang 2015, I thought nga, that's my last year of my life. Daghang kong sakit, kaya wa, mako'y patambal-tambal sad. Lisod ko ginhawa, sungod sa allergy.
Basta, naghanag yun niya, may check up. And then, makuyapan ako, bago ko nagwali sa Katipunan, pag uli na ako sa hotel, ngaon mi ni Pastor Kent, nakuyapan ko, abi nilang nadaghanan akong kaon. Ingon ang manager sa hotel, sa restaurant, Sir, basta ulawan ako eh. Pagkaugba, nibalik pagyug ko. Sa restaurant, ingo day, di ko mubalik dito day, kaya mauwaw ko, kaya gitabang ko nila siya. Dili ay, sa tayo mo mga kauban, excited na ito, mga out mong itulyukan, di mo dayon nun. Iko, sige, paglingko na ako, nakita ko sa manager, baya kong gidol sa, Sir, hinahinay lagkaon, sir, ha? Itik ulawan ako, kaya nakaingon niya siya, nakuyapan ko gahapon, kaya ikuan ko, kini, nadaganag kaon, basta, ang tanan akong share sa akong mga negosyong ginagmay, ihatag na sa office. Diya, ibutang sa akong gamayng lamisa, basta tapos sa bulan, ang kita namo sa Pastor King sa printing press, sa Kaykay, sa Uwel, daghan, sa marketing. Basta, ingnan ako si Jima, imuha na, oy. Manghatag na dahil. Pagkaulian, gibawi, amot ako kwarta dahil. Bawi tanan. Ay, siyempre, kung mamatay na ka, kanay mo kwarta, di na imo, oy. Naunsa. O niya, grabing tigom ni mo. Di gani ka mo palitong sudan. When you die, your money is not yours. Huwag ka kabalo, imong bana, maminyog imong kontra. Na, ugihin support ni mo na sa misyon. Madala pa ni mo na sa langit. I-enjoy ni mo ang reward in eternity. And, ang pinakamaayo pag yun, when you invest in the Lord's work, God will bless you while you are in this world. I-bless ka sa Ginoo. And after that, God is going to bless you in heaven. He will reward us. Amen? Sa IB, nagtapan, miglingkod di akong gigdan sa IB. IB, kagaanan. IB, nakaila ka sa lulo sa imong papa. Isa, wala. Sa lulo sa imong mama, isa, wala pod. Mga igsoon ko sa Ginoo, di amo na kung grabe kinatong di kita mutabang sa buluhaton sa Ginoo kay atong gi-keep. Wala may kuona na i-keep na to sa atong pamilya. No. Kaigsoon ko sa Ginoo, God, He will bless our families. Kung makita sa Ginoo nga atong giuna ang Diyos. Amen? Ang apo ni GR o apo ni Amam, siguro, di na gyud kaila namo. Wa na sila kaila. Kinsa na. Mausad ka mo. Ang inyong apo, kung makaapo, maganing ta. Wapa siguro. Kami lauro ni, may siguro ani. Wala way siguro makakaila na to. Pero every money nga imong gitabang sa ministry, gisupport sa misyon, mao na imong madala dito sa langit. Amen? And ang pinakanindot kayo, because of our support, daghang mga tao nga matabangan, nga madala nato diya sa tiilan sa Ginoo. By partnering our missionaries. Amen? Mga igsoon ko sa Ginoo, bisag unsa pa ka kadaghag kwarta, you cannot say, ni kamatay nimo, madunduman ka sa imong apo sa tuhod. No. Wala na. Si IB gani, akong gipangutana. Ay kasuko IB ha? Wa kaila siya sa lulo ni lulo. O sa lulo sa iyang mama. Wa na siya kaila. Wa gani kaila siguro si Judith sa iyang lulo. Ako kay ko kaila sa kuha na ako, sa lula lang. Pero pagkataon ako, wa naman ko lulo. Wa na ko kaila, oy. Kamo na kaysa nakaila sa iyang lulo. O wagay pataas tanan. Mga isuon ko sa my point is this, when God take our life, we lose control of our money. Kanang imong kwarta, di na imo. Kanang imong balay, di na imo. Kanang imong kalubian, di na imo. Isa din na, pastor, sa nabili na. Dato'y namatay nga, magtiayon sila. Namatay ang iyang, wa pa mamatay ang iyang asawa, kay cancer. Wa pa mamatay ba? Ingon ang asawa,
Kanang dong, pag mamatay na ko, magminyo ka? Insa ay, magminyo pagyug ko. Kay bata pagyug ko. Sa kinsa day magpuyuan niya itong balay. Siyempre, ang ako ng bagong asawa. Unya, kani mag-drive sa akong kotse, nga bag-o para ba ni? Mercedes-Benz, siya, ang ako yung kinaman ko'y auto, siyempre, ang akong asawa, pa'y auto, siya maggamit na anak. Siya, kanila ako mga sanina, saan ito mo gamit anak, kay niwang to. Grabe ni mong paningkamot. Wa kay pahuway, kuripot kay ka sa misyon, wa ka kabalo. If you going to support mission og dugang, igsoon ko sige no, God will bless you more. Amen? Nganong mo increase sa itong faith promise offering? Because the time is at hand. We lose control of our money during our death. Sa atong kamatayon, di na ato. Lahi na ng tawa na. Wata kabalo ang nagpahimulos, ana. Iya pa batang madumduman. Nakita na bang mga baptist, di na batang mudagkot? No? Usahay, mingon ko, abisag di ta mudagkot na lang ta sa minteryo, kay luoy kay nga atong labuan, walay kuan dito. Pwede gani, magdala tag ispat, para kusugong siga, maapsan sila. Pero usahay na ba, kay kita mga baptist, ito naguna sila sa langit. Awa yun. Wa na kita madumdumi. No? Ang akong mama, nagsige yung takog, kunahuna nga akong birthday sa akong mama, di ko mo trabaho, pero ma-miss na ko. Kaya mag-fellowship me. Kaya nga akong mama, ingon siya, kung mamatay na ko, ayaw mo pag-celebrate sa akong kamatayon. Mag-celebrate mo sa akong birthday. Nya kita, wag kita kabalos birthday sa atong mamagpapa. Ang atong mga namili na to, wa na gyud nay pagkabana. Pero luoy kay ka, kung ang imo ra gyung tumong, hakot og kwarta, tigom. Tungod ni ana, wala kay tinguwa sa pagtabang sa buluhaton sa Ginoo. And that's the reason why ang Dios dili siya magapanalangin sa atong panimalay. Number 2, why we need to increase our faith promise offering? The blessing of giving. There is blessing in giving. If we want that God will bless us more this year, we must give more. Increase your faith promise offering. Si Pastor, lisod na gayon takaron. That's by faith. If you put your trust, ibutang nimo pagsalig sa Ginoo ba nga, Ginoo na'y bahala nimo. Diyan nimo makita ang lihok sa Ginoo. Dili na hinambog ako ha, to God be the glory. Every year, I aim to increase my giving in amount. So karon nagunahuna na sa kog laing negosyo. Laing negosyo na sad. Para mag-increase, ma-expand me. Why? Because of mission. Ay, kung mamuning kamot kag negosyo para lang sa kaugalingon nimo, why pa magpuyo na lang ko? Gamay pa akong stress. Magsuri-suroy na lang ko. Apan maigsoon ko sa Ginoo, daghan pang mga misyonary dapat ato suportahan. Daghan pa mga nasod nga kulang og misyonary. We need to support more missionaries. Amen? The more you give, the more God is going to bless you. The more I give, the more I'm going to receive God's blessing. Kaya yung pag-support sa misyon, pamina mo ha, dapat kita tanan. The reason why wala ta gi-bless sa Ginoo financially because we don't give diha sa buluhaton sa Ginoo. Diha sa mission ng atong offering diri duha ra gid, sige ra kong gi-emphasize ninyo. 1, tithes, and 2, mission. Uman ni maghatag sa tithes, mission na. Alamat ko, dagang mga tao diri, they give 20% para sa mission. 10 plus 20, 30% ang ilang giving. O nakita na ko ang panalangin sa Ginoo. Mutuo ba mo nga Diyos di mamakak? Amen? Kung iskam pa ning paghatag sa misyon, luoy ko. Pero salamat ko, nakakita ko sa Ginoo. To God be the glory, sa panalangin sa Ginoo, sa akong kinabuhi. In Luke 6:38, Luke 6:38, give and it shall be given unto you. Good measure,
pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Amen? Hatag ka ikaw pagatagaan. So the first word, hatag. Amen? Kita mangayo man tao, atay hatag. Ingon sa Bible, give and it shall be given unto you. Hatag. Kisay mo, o sa may una, hatag ta. Pero ang una naghatag ay ang Ginoo man, di man kita. Kay wa matagi kahatag kung wa tatagain sa Ginoo. Pero kung tagaan ka sa Ginoo og seed, dapat imong ibalik sa Ginoo. Give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together and running over, shall men give into your bosom, for the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Kung maghatag ka sa Ginoo usa ka kumkum, tagaan ka sa Ginoo usa ka gantang. Kailan mo gantangan? Kung naghatag ka usa ka gantang, tagaan ka sa Ginoo usa ka sako. Kung naghatag ka usa ka sako, tagaan ka sa Ginoo usa ka truck. Amen. To God be the glory. I experienced this word of God, that this word is really true. Maybe 25 years sa una, from now, 25 years ago, pila na good ang among offering ni Jima. Ako maginanda ginuto ng 4 pesos, mag-hike ko. Kaya ipalit na kong tangkong. Pero nakita na ako nga ang pulong sa Diyos, ang Ginoo, dili gid sa mo talikod sa iyang pulong. Kita lang mga Kristohano, di mo salig sa Ginoo. And that's the reason why, nga until now, dili ta kakita sa panalangin sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pero daghan sa ato dinhi karon, you can testify unsa gayud katinuod ang pulong sa Dios. In 2 Corinthians chapter 9 verse 6. So nga nang muhatag ka, because there's blessing in giving. And God, He promised us that He going to bless us when we give for mission. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Paigsoon ko sa Ginoo, kung ang paghatag sa faith promise, sama ni sa usa ka pagpugas. Gamay imong gipugas, daghan imong maani. Diba? Pero sa pagkatinuod lang, dili tanan atong gipugas, nakaanita. Kay usahay ang atong motivation sa paghatag, lahi. O bisan pag sincero mo naghatag, unya ang inyong gitagaan, wala gigamit diha sa buluhaton sa Ginoo. Di ta i-bless sa Ginoo. Apan maigsoon ko sa Ginoo, wala mo mag-sacrifice para si pastor makapalit o gwapo nga sakyanan. No, we will not do that. Wala mo mag-sacrifice para doon na tayo luxury there is a church. No. All your sacrifices goes to mission, pag-support sa mga missionaries. Ato nang gitarong gayod, basta ganing faith promise offering, ato nang gitaguan, nga naman, maukanay, ato nga seed, and because of that, God is going to bless you when you sow a seed. In Mark chapter 10, verse 29 to 30. Mark 10, 29 to 30. And Jesus answered and said, verily I say unto you, there is no man that hath left house or brethren or sisters or father or mother or wife or children or lands for my sake and the gospels. Kani atong paghatag tungod ni sa gospel. Tungod ni sa nagwali sa pulong sa Dios nga atong suportahan. Ang faith promise offering para ni sa mga missionaries. We will not use this money para sa atong local church. Ang tithes para sa atong local church. Ibayad na to sa Corinthi. Doon ay nangutana diri nga, Pastor, pwede mi diya magpakasal? Kaya dili man nato members, layo man ang ilaha ko, magbayad ra ba sa Corinthi? Isa pila da inyong Corinthi diya, Pastor? Ang usa ka bulan kay 250.
I-divide na ni Mug. 4 ka Sundays. Isa, daku aday no? Oy, salamat tayo sa atong facilities nga gihatag sa Ginoo. Amen? Dili di tiaw mag-maintain ini nga facilities ingon ani. Pero ngano man lagi pastor nga we can able to maintain it. Kaya nag-support ko tag mission, ang Ginoo nag-bless nato. Amen? Can you imagine kung ang atong Corinto 250,000 o 200 o 150, depende lang sa atong gamit. Ibatan na itong 200. Pila man simana? 50,000. Unyag atong operate 50,000 na. Why allowance sa mga staff? Pero never nahitabo nga wa ta tagaig allowance sa mga staff. Ganin sa panahon sa pandemic, ako na silang salamat ninyo panahon sa pandemic. Usay maulaw ko, may mo pastor, ipakuha din akong opiring. Kung unya na lang, kung magsimba na tao niya na lang, kung makaanhi, kaya maulaw ko, abilan sa mga tao, mangulik na tag-opiring. No, usay, ang mga tao, di mo ani sa simbahan, kay makuan sila, murag malain sila nga, tanaw lagi, pangwarta gilagi na. No, ang atong offering dili na akong kwarta, dili na sa bisang kinsa nga tao. Ato nang ihap, ato nang gihinahinay kung unsay atong gastuhan na kanang sa office, ang atong mga staff dire pag di maka-report, tingil yun. Nga naman, kaya gusto na to, ayuho na to pagdala ang church. Pero maigsoon ko sige, to God be the glory, doon natin surplus. Na tithes, dili na faith promise, tithes na, tithes. Kaya ato nang gamiton, pagtukod og building, diya sa atong school building. Pero di na misyon sa tithes na. Di na ito na itukod og building ng mission offering. So, nagingon din and Jesus answered and said, verily I said unto you that there's no man hath left house or brother or sister or father or mother or wife or children or lands for my sake for the gospel, but he shall receive 100-fold. Kaning 100-fold pila man. This is the highest interest nga mahatag sa Ginoo. 10,000%. Si Pastor Gilbert is a doctor sa mathematics, di ba? 100 times 100. Pila man? 10,000. Amen? Can you imagine? 10,000 ang interest nga ihatag sa Ginoo. Why makahatag niya na? Gawa sa Ginoo. Mga igsoon ko sa Ginoo, dako kayo ang blessing sa paghatag. Ang problema lang, di ta musalig sa Ginoo, pero katong mga tao na matinud-anon sa paghatag, ilang na-experiencehan. Busa din sa church, ayaw pag-ingon, pastor, pobre makay ko, pastor, trabaho rangog ko sa SLB. Pastor, mamunglayay ragog ko. Pastor, if you want that God will bless you and your family, support, give, permission. Perma kamo sa faith, promise, commitment. Amen. Diri sa atong church, daghan pag yun di mo apil. Daghan o nagsakripisyo, to God be the glory. Pero naiuban nga, dili pag yun, di pa sila, maigsoon ko sa Ginoo, ikaw mo'y gansi niya na. You see, some people that are rejoicing of God's blessing. Dapat ang tanan may involved sa paghatag. No exempted. Bata, tiguang, tambok, niwang, dato, pobre, kita tanan. We need to be involved in giving for mission. But dapat ang tanan may involved sa paghatag sa mission. But you need to give your tithes first. Mission giving is not part of your tithes. Dili kang imong tithes nimo, imong income, panalitan, 10,000 ang bulan, ang imong tithes, 1,000. Imong bahinon siya. Bahinon ko ni. Dili. Pila may tithes sa 1,000? 100. No? Dili mo magkuha kong 20 para sa faith promise. Diha ka magkuha sa imong 900. Amen? Now, it is by faith. Maigsoon ko sa Ginoo, ang ipangita sa Ginoo na to, atong pagtuo. You really believe in God? Ang mga Israelites, wa kasulod sa land of promise ang uban. Daghan wa kasulod.
Dura ka tao ang nakasulod. Hasta ang ilang leader, wa kasulod. Kaya imbis suryahan ang bato, gihapak ang bato. Si Moses, kinsa may nakasulod? Si Joshua o si Caleb. Because, pero doon, katong nakasulod, katong mga bata pa. Mga bata. Ang mga tiguang, wa kasulod. Kay tiguang na naluwas. Ang mga bata, mo'y natudluan. Salamat ko, diri sa ato, daghang mga idaran, pero mga faithful sila nga Kristohanon. Amen? So, ang itanaw sa Ginoo, our faith, dapat musalig ta, mutuo ta. Kay mga igsoon ko sa Ginoo, doon ay blessing ang paghatag. I don't know, saka kung wala ko mo-obey sa Ginoo. All members must give, even how poor you are, apel ka sa paghatag. Mga ginikanan, i-involve ang imong mga anak, tudloy sila sa paghatag sa ilang tithes o paghatag sa ilang faith promise offering. Dili na importante sa Ginoo nga agamay raman ni pastor akong income, no. Ang ipangita sa Ginoo is your faithfulness. Amen? Your faithfulness. Ayaw mo kahadlok, sulayi ang Ginoo. Kaya diyang masulayan nimo ang Ginoo, lahi gyud ang imong panalangin. Number 3, ngano mo hatag ta? Mo increase ta sa tong faith promise offering. Una, the time is at hand. Hapit na ang panahon nga mobalik ang Ginoo. Hapit na ang panahon nga wa ta ka siguro kuhaon na ta sa Ginoo. And then the blessing of giving. Number 2, the world need more missionaries. Diri sa tuwas Pilipinas, no say daghan na kayong mga simbahan. Pero sa ubang nasod, lisod nimo pangitaon ang mga simbahan. If the world need more missionaries, it means we need more money to support them. Mao ni pag-ampo og tinguha ni Jesus Christ in Luke 10 verse 2. Therefore he said unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he would send forth laborers into the harvest. Mag-ampo tag more missionaries. Salamat ko ni Brother GP nga nangisog na ni. Ato na i-pray nga mag-mission na ni. Ato sa ni pawali-palihon diri. No kay siyempre kung missionary ka, una gyud kabalugi ka magwali. Kalisod mo sa mag-Bible study ra ka. Unsa mga igsoon, mag-Bible study lang ta, dili na pwede. Dapat mawali gyud ka. Amen. Dili gyud ka mahadlok mawali. Ako bitaw hadlokan man kay kumuwali. Daghan ko kayo gipawali, dunay mga simbahan nagpawali nako dugay ko ni sugot ay. Gusto ra ko mulingkod lang. Pero gi-challenge ko nila Pastor Kent, Pastor Tutong, Pastor Tukero, ni Pastor John nga gamiton ka sa Ginoo. Basta mo tindog lang ka diha, mabliss ng mga tao. Grabe nga pagka-challenge no. Mo tindog ra ko nako, mabliss sa mga tao. Inko, sige, labi nagmusulti pa ka. Inko maayo gini ako mga amigo mo dasig. Kaya mingon sila, kahit na lang kabalo kami in English para madasig na patay tani. Usay nga itong in English, wrong grammar. Wrong pronunciation pag yun. Inigtanaw na ako sa video, inko di gid masabtan ang akong in English day no. No kay isod man pug magbinisaya tato atas gawas. Wa may makasabot na tong binisaya. Usa ka mo mag foreign missionaries, magtuon gyud mo in English. Mga Bible student nga gaampo mag foreign missionaries. Unya di mo magtuog in English. Diri na lang mo eh. Doon ay missionary nga mong giyatuan. Ingon ang iyang prospect. I don't understand, Pastor. Why, sir? I don't understand his English. Reklamo yung prospect dito sa masabtan. Ikaw na, magtuon yung in English. Pero diri sa simbahan, magbinasaya lang po ta. Ha? Usahay man God, maingon ang natay mga viewers. Pastor, pag Tagalog po, imuundang migtanaw sa inyo, gusto namin mo tanaw, di naman ka magtagalog. Ano, magsasalita ako ngayon ng Tagalog? Tagalogait ako eh.
Among parinti nila ro, pulting hanap ko sa'yo, dinhi ka naman ay gatago. Okay? So, dapat magdalatag more missionaries. Amen? Maybe usa sa ato dili gitawag sa Ginoo. And you need to go. Ang pinakamaayo nga kinabuhi when you follow the will of God. Amen? Ito mga Kristohanon dapat enjoy ta sa panalangin sa Diyos when we obey God in your giving. Unsa kagamay sa imong kwarta, dapat ngayon ka, Pastor, kani paghatag, saon ako paghatag sa faith promise. Pwede, part sa imong income karon. Ingon ka, panalitan. Maghatag na kong tithes, Pastor, maghatag kong additional 5% para sa misyon o 10%. Ito na yung mga tao dire, they give 30% additional. 40% tanan. Pero akong gitanaw, huwag sila mabangkrap, oy. Kahibulungan yung kayo. Mas dako sila og income sa uban. Because of God's grace. Because sa gahom sa Ginoo. So pwede, part sa imong income. O mayon ka, Pastor, mag-pray ko. Og amount, kung ihatag sa Ginoo, ako nang ibahadto sa Ginoo. Ibalik sa Ginoo. Pwede sad, sama ni Hana. Si Hana, nangayo siya anak, og nag-promise siya nga, Lord, kung tagaan ko nimog anak, akong ibalik nimo. Mao to si Samuel. Ibalik niya sa temple si Samuel. Yatong faith promise offering. Pwede sad, kamo mga negosyante, pwede sad. Expand your businesses. Na kanang bag-o ninyong negosyo, mingo, Lord, kining bag-o na kong negosyo, akong kuag tithes, unya 20% para sa misyon. Amen? Ay, gi-challenge na sa Ginoo. Nga, ato siyang sulayan. Kanang imong daang negosyo, ayaw nga lang nagilabti. Kanang lang bag-o. Kanang imong daang negosyo, pag tithes ka diha, o kung sa imong giving sa misyon, padayo na. Pero, God wants you to increase your giving. Because that's by faith. Because the world need more missionaries. Ingon sa Luke 10:2, therefore said unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that the Lord send forth laborers into the harvest. $555.3 million na mamatay kada tuig sa kalibutan. Can you imagine? 55.3 million people die each year. Ini sila, kung wala ni sila Kristo, adto sila sa imperno. 151,600 people die kada adlaw. 151,600 kada adlaw. Kung mamatay ni sila, wa sila Kristo, muadto sila sa imperno. 6,316 mamatay kada oras sa tibuok kalibutan. Ang atong pagpadala og missionary gikinahanglan dali. Kaya ingon si Jesus Christ, sent more laborers to the harvest. The harvest truly is great, but the laborers are few. If they die without Christ, they will die without hope of eternal life. How will they have Christ if they don't hear the gospel? How they will hear the gospel if no one will go for them? How they could go if no one will not support them? Ang atong mga missionaries, nagkinahanglan sila nga atong suportahan. Salamat sa Ginoo. Every year, nag-increase ang support sa ABC Clearinghouse. Ug akong nakita diri sa Pilipinas nga katong nag-support og mga missionaries, ang ilang simbahan idagko. Katong gi-priority nila ang mga missionaries, their churches is growing. Amen? O nakita na ako itong mga simbahan nga di dili prioritad ang missionaries. Dili gyud kayo pareha sa mga simbahan nga nag-support, nga giuna nila ang misyon. Maigsoon ko sa Ginoo, pasalamat mo sa Diyos if you are a member of the church who really loves souls. Nga giuna nila ang misyon kasi sa kaugalingon nila. Because the church, God, He will bless your businesses, your work, your life,
because of the gospel. Amen? Now, if God will not increase our faith promise, it is God's will. It is God's will to increase our faith promise offering. Because God is able to bless us more if we will give more for mission. Ako sige ko, usay kung ako'y trabaho, nagsikong sulat, sige kong tanaw, how to develop businessman. Kaya mga businessman, they are potential na God will bless you more. If you obey God, imong gihatag imong kaugalingon diya sa Ginoo, unahon nimo ang Ginoo, nga ang imong Dios dili ang imong negosyo, dili ang imong kwarta, ang Dios mo imong unahon, God, He will bless you. I'm sure He will bless you more, and He will bless you more and more and more. Kaya mo na yung plano sa Ginoo. Amen? Murag di mamumuto. Kamu mga young people, nakasabot mo? Kamu nangatulog, nakasabot mo? Dapat, hapit na mo balik ang Ginoo. Hatag na mo sa inyong tithes. Ay, pastor naman. Ayaw mo backslide kung mo wali ko ani. Pagkatinood lang, no? Wala, dili ba na akuan ng, pagkatinood lang, to God be the glory, kaninang hatag na tanan, igo na sa atong church. We have surplus. Siguro, pila ka itong surplus? Mabot og 8 million last year. Sa ito ng tithes. Igo na, bisag wa na mo hatag pa. Wa na problema na. But why I'm going to preach this? Because naluoy ko sa inyong kinabuhi, kamo wa maghatag. Ha? Huwag yapon mo na ka. Huwag yapon mo na kamata. Why these people, they are blessed by God? Think about that. Because there's room of blessing. God can bless you more kung unta. Imo pang gibutang ang Ginoo una sa tanan sa imong kinabuhi. I'm not preaching this because our church needs more money. To God be the glory. God bless this church with money. But I want you to be blessed by God. All of you. Kamu mga young people, pagmata na mo, pagtuon na mo, o pagkamatidudanon sa Ginoo. Kanina nagwali ko, diha o, daghang kayo nag-istorya-istorya lang mga young people. O sa man, gusto mo, magdala kong bato diri. Pag na'y mag-istorya, bago pagay ko nagingon nga, dili ta mag-istorya, di ta mag-konsilpon, mga tawa-tawa lang. O sa man, magdala kong bato diri, batoon ta mo. Ya, di namin mo simbadan, apoy pastor diya kaperting isuga. Lain kayo eh. No? Dapat, pag nata sa simbahan, maminaw ta. Kanang mga idaran nga diabetes, no? Diabetes nga, kang hininga nga tulgon, pasagdi lang na ninyo. May na lang na, kay kanang naana nag-istorya. Pero kung batanon pa ka, matulog ka, wag kay batasan na na eh. Di ka kayong diabetes ka, kulang magay ka sugar. Ingon si Pastor Ramon, kung gidiabetic mo, taas mo og sugar. Alis din ninyo, ibutang sa inyong kape. Ayaw ng sugar, Central. Di mo ba diabetes? Central, ibutang. Ayaw mo ito, pagtuoan na ha? Tiyatiaw na ako ha? Basta isulti ninyo, magpalit mo Central. So, importante kayo ang pag-support sa mission. Atong increase. Amen? I challenge to our Christian businessmen to expand your businesses for the sake of mission. Nga mo promise ka, Ginoo, tagai ko, i-bless ko, I'm going to expand my business o sa expansion sa akong business, muhatag kog dako sa misyon. Ang Ginoo gamahanan siya. Amen? He can bless us. Karon nagunahon ako para ang atong mga missionaries makapalit sila glute, makapalit sila makatukod padayon ta dili maundang ang pagtukod og building. No, I want to propose para sa misyon. Misyon yapo na ha. Kung ibutang ninyo, that's for lot and building. Misyon ang fund. Ato nang kuhaon. Pila ganito atong kwarta na dito? 300 na to? 400? Para sa
building sa mga missionaries. 400 kapin. So, nami, na ako'y ginansya gamay, ako nang kuwaag 30% additional sa akong giving para sa lote. Ano man, mamatay tawa, di na natong kwarta. Wala, importante kayo maigsoon ko sa Ginoo. Naunta, nag-ampo ko sa Ginoo, ay butang ninyo na sa iyong kasing-kasing. And I will tell you this, if you will try to honor God in your offering, if you're going to try the Lord in yung sulayan ng Ginoo, you will see the difference sa imong kinabuhi. Young people, kung gusto ka mo, mutilaw og nindot nga kinabuhi nga Kristohanon, give, be faithful sa imong offering. Give more to God. Amen? Consistently, bisan sa kalisod sa imong kinabuhi. Usay sulayan ta sa Ginoo. Inighatag nato sa ta kalisod. Pero kung di ka mo give up, God, you will see the hands of God nga magaluwas nimo. And you go on, and you have the desire that to give more permission. Maigsoon ko sa Ginoo, dili ni para sa ato para ni sa mga tao nga wa maluwas. Aron kato nagwali sa mayong balita, we can support them. Makapadayon sila hantod sa pagbalik sa Ginoo. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, sa imong pag-bless din nga church. Salamat, Ginoo, nga tinuod yun ang imong pulong. Among nakita, Lord, how faithful you are. Bisan, usahay, Ginoo, hurot ng among kwarta kaya among gisupport sa misyon. Pero ikaw, Ginoo, kasaligan. Lord, tabangi kami, isa pa ang mga Kristohanon, katungwa magsugod o hatag sa faith promise offering. Lord, tagay silang pagtuo. Katong naghatag na, Ginoo, ako nagpray. Dili nila ipagamay ang ilang pagtuo, Lord, kundi they will step another step of faith. Aron ang imong ngalan mahimaya sa ilang kinabuhi. Bless them, O Father, nga mo increase sila sa ilang faith promise offering. Lord, I pray sa mga businessman, mga businesswoman. Tabangi sila, Ginoo. I-bless ang ilang negosyo. Ayaw sila pasag ni Lord, tagai sila o pagtuo niya kanimo to trust your word of God. Aron panalangini kami, Lord, aron ang mga tao makakita sila na kami imong tinuod nga mga katawhan, siya diyang imo kaming panalanginan ug dugang. Tabangi kami, i-bless ang matag sa kanamo. In Jesus' name I pray. Amen.